Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Personally, ang tingin ko dyan ay namumulitika ang Supreme Court. Kasi yung opening statement pa lang ng decision, sinasabi nila na impeachment should not be a process for to even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan dyan . Paano nila lalampas sa isip nila yung meron certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines doon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kami nare-receive. So doon pa lang halata mo na naninakaw yung pera . Tapos sasabihin mo political score. And paano na yung mga Mayor Grace Piatos na i-certify ng PSA that there are about 900 individuals in the list who are not existing. Wala mga birth records. Paano mong mangyayari yun? Even sa Chel Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Sinabi niya 3 beses sa kanyang panayam, ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Siningil out pa niya ang punong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. At 3 beses niya sinabi, I was scandalized to the candle sapagkat bagamat meron tayong freedom of expression and sometimes I have also criticized some decisions of the court, there should be boundaries. Pagka gano'n na pong masyadong vitriolic na at vituperative, masyadong maangas na at libelous na po yun hindi po natin maaaring palampasin. So, kinalulungkot ko kasamang Larry, I really had to do this. It is with a heavy heart actually that I do this. Kaya lang, mapasado ng scandalous yung pagkasabi. Asong ulol daw. Kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at kumakampi pa. Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Saan napunta yung confidential funds na winaldas ni Sara? Di ba? Hindi niya maipaliwanag doon sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso kung saan napunta ng talagang katotohanan ang pondo na ito. 625 million, daan-daang milyon na mga confidential funds na pati si Mary Grace Piatos at si Chel Jokno ay mayroong pangalan at mayroon pang more or less mga 900 na mga pangalan na mga peke na mga walang birth certificates na in-issue ang PSA. At hindi lamang yan. Saan ka ba naman nakakita ng abogado na nanuntok ng sheriff na sasabihin nyo na kinakampihan nyo pa at magpapahukay sa libing ni late President Ferdinand Marcos Sr. at magpapapatay kay BBM at kay Lisa at kay Martin at magmumura ng PI sa mga ito. At pinagtatanggol nyo pa, kayo ang asong ulol. Hindi lang ulol, mga bobo, mga tanga, mga estupido, saksakan kayo ng bobo. Ang hinahanap po ay accountability, public accountability for public trust. Kayo naman, kampi lang kayo ng kampi kasi mga tanga at mga bobo kayo. Yan si Atty. Ferdy Topacio, kaibigan ko yan. Style niya talaga mag-ingay. Kasi kung hindi siya mag-iingay, wala siyang kliyente. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa, dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Guo, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. Yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferdy Topacio. Kasi maingay. Hanggang ingay lang naman, di ba? Pero hanap buhay yan. Hindi bali na, pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa namang episode ng ating Punto Diretso. Maganda itong Maganda itong kay itong sagutan ni Topacio at ni Gadon, Maganda ito. Ay nung panahon magkasama sila, pareho silang pro Duterte, pareho sila pro Marcos nung panahon ng Unitin. Pero ngayon wala na. Syempre, sulit na pro Marcos si Gadon, point na nga sa gabinete, si Topacio naman
Duterte, diehard supporter, DDS. Eh, lumabas itong desisyon ng Korte Suprema, talaga siyempre hindi matanggap ni Gadon. Ay kaya medyo matindi rin yung mga komentaryo talaga ni Gadon sa Korte Suprema. Sabi ni Gadon, Duterte ang Korte Suprema. O ngayon, kinasuhan ni Topacio si Gadon. Pinapa-indirect contempt sa Korte Suprema. Kasabay ni Congressman Sindan niya at Richard Haydarian. Eh, kaya lang parang hindi naman natatakot si Gadon eh. Sa bagay, ano mangyayari sa kanya? Disbarred na siya. Dati na siyang disbarred. Pero hindi. Sabi niya, wag niyo nga akong hindi. Sabi ni Gadon, hindi ako dyan. Pinaglalaban ko talaga. Kung anong tama. Sa pagkakataong ito, medyo maganda ang pinaglalaban ni Gadon medyo maganda. Sabi ni Gadon, ang pinaglalaban niya, pananagutan, accountability. Hindi pwede yung mga gumamit ng mga atyas, yung mga piatos, inisa-isa niya. Grabe yung litanihan ni Gadon. Laban kay Sara. Kaya sabi niya, sinabihan niya si Topacio, yan si Topacio, wala naman daw yan. Ano lang daw yan. Kung ano lang daw sinasabi, nagmayabang, nagsasalit, para makakuha ng clear tape. Nag-aasta lang na magaling, madaldal lang daw si Topacio, pero gusto lang daw ni Topacio na sumikat, makakuha ng atensyon kasi yan yung kanyang pangsak sa kliyente. Pero kinantsawan ni Gadon. Sabi ni Gadon, pero yung mga kliyente niya naman, lahat naman nakakulong. Pinapalabas lang na akala niya magaling siyang abogado. Palabas lang daw ni Topacio na akala daw ito ay magaling siya para ipakita sa mga kliyente na akala mo magaling siya. Pero lahat naman daw nakakulong. O pinantsawan niya. Sino daw ba mga kliyente ni Topacio? Ay di ba si Arnie Tevez, nakakulong. Si Alice Go, nakakulong. Si Duterte, si Kibuloy, nakakulong. Kaya yun, inisa-isa ni Topacio yun. Ay ni Gadon. Sabay hamon ni Topacio. Ay ni Gadon. O gusto mo kantahan na lang tayo, Topacio. Kantahan na lang daw sila. Parang katulad daw ng hamunan ni Baste sa ni Torre. Ayun naman daw boxing. O ito naman daw kantahan na. Anyway, kinasuhan ni Topacio si Gadon. Pero hindi nasindak si Gadon. Ano pa rin? Palaban pa rin. Palaban pa rin. Anyway, abangan natin kung anong kalalabasin ng away nitong dalawa. Okay? O sige mga kabunyog, mga kaubayan. Ito po ang ating Ponto Diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.